Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sergio. My topic for today is metaphor. A metaphor is a figure of speech or a figurative expression used in language to compare two things. Pinagkukumpara niya po yung dalawang bagay na hindi literal or hindi magkaparehas, pero yung may deep meaning po siya. Parang, but share a similarity in particular aspect where may meaning po siya na nalalabas pag binasa. Tulad po ng example po nito is time is gold or the city is jungle. Time is gold, pino-compare niya po yung time sa gold, and yung the city is jungle, yung city po is pino-compare sa jungle. Good day, everyone. My topic is all about metonymy. What is metonymy? Metonymy is the use of a word or phrase that is substituted for another that is closely associated with it. Ano nga ba ang metonymy? Ang metonymy ay isang salita na may kaugnayan sa isang papalitang salita. Para mas mapalalim ang ating kaalaman, ito pa ang ibang kahulugan ng metonymy. Metonymy, a figure of speech in which a person, place, or thing is referred to by something closely associated with it. Ito po ang example ng metonymy. Normal sentence, President announced new plan. And pag in-applyan natin ang metonymy, the Malacanang Palace announced the new plan. Kumbaga, may kaugnayan ang Malacanang Palace sa President. Ano nga ba ang Malacanang Palace? Para mas lalo natin maintindihan, ang Malacanang Palace is the official residence and principal workplace of the President of the Philippines. May kaugnayan ang Malacanang Palace dahil sa Malacanang nakatira ang Presidente. Kumbaga, pinapalitan ng isang salita upang mas lalo itong mapa-specific or nakakatuon dito yung generalistikong pahayag katulad na nito. Ibabalik natin, Presidente. Di ba may kaugnayan ng Presidente sa Malacanang? Saan nakatira ang Presidente? Di ba sa Malacanang? Saan nagtatrabaho minsan ang Presidente? Di ba sa Malacanang? Ito pa po ang ibang example ng metonymy. Normal sentence, the king showed mercy this time. Pag in-applyan ng metonymy, the crown showed mercy this time. Ano nga bang kaugnayan ng king sa crown? Diba ang crown ay isinusot ng king kapag ito ay namumuno? Ito ang ibig sabihin ng crown. A circular ornamental headdress worn by monarch or king as a symbol of authority, usually made of a decorated with precious metals and jewels. Ito yung sinusuot ng king or monarch. Kumbaga, ito yung nagsisilbing symbol ng power nila. Ay yung kaugnayan ng crown sa king. Ito pa po ang ibang example ng metonymy. Normal sentence, rich man can conquer our world. In metonymy naman, money can conquer our world. Ano nga bang kaugnayan ng money sa rich man? Di ba kapag rich man ka, marami kang pera, ay ang kaugnayan niya. Kumbaga may kaugnayan itong bagay na ito sa isa pang bagay. Tulad nito, pwede kasing may kaugnayan yung taong yun sa isang bagay. Katulad ng mga to. Ito pa po ibig sabihin ng money. Ano nga bang money? A current medium of exchange in the form of coin and banknotes. Coins and banknotes collectively. Ito na yung pinambabayad natin, pinambibili natin ng mga product and services. Ito yung kaugnayan, ayun yung kaugnayan ng money sa rich man. Kumbaga, kung walang money, ang rich man, hindi siya magiging magkaugnay. Hindi magiging rich ang isang man kung wala siyang pera. Ito pa po ang ibang example ng metonymy words. Katulad nito, dish, a specific plate of food. In sentence, my favorite dish is mac and cheese. Yun po ang ibig sabihin ng dish sa example na yan. Pangalawang example, the term. Ang ibig sabihin nito, a person area of residence of expertise. In example,
you can ask him about web design and his term. Kumbaga, ito yung nagiging kapalitan ng ibang salita upang mas lalong mapaintindi or mapalalim ang isang pangusap. Ito pa po ang ibang example ng metonymy words. Kayo na lang po ang mag-post kung gusto niyo pong mabasa ninyo. At yun po, maraming salamat. Ito po ang aking reporting sa araw na ito. Maraming salamat po. Paradox. It is an assertion that seems to be contradictory or silly but actually reveals some truth. Ito ay tumutukoy sa magkasalungat na salita. Ang halimbawa nito ay, kumbaga is, yung kasinungalingan is ang totoo niyang sinasabi. Ang ipinapakita niya is yung katotohanan. Ito po ang example niya. I must be cruel to be kind. Yung salitang cruel is yung malupit, kasabay yung kind is mabuti. Personification. Personification is a literary device where human-like qualities, emotion, or action are attributed to non-human entities such as objects, animals, or ideas. Example: the sun smiled on us. The wind whispered secrets in my ear. Ang personification ay binibigyan niya katangian, emosyon, at aksyon ng mga bagay na di dapat di tao. Katulad na to, the sun smiled on us. Kahit di naman talaga lumingit ang araw sa atin. Good afternoon, classmate, and also good afternoon to our teacher Bill. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon is about simile. A figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different end. So, yung simile, from the word simile, ito yung similarities. Yung paghahalin tulad o paghahalin tulad ng isang bagay sa isang pang bagay. Pwede siyang gamitin sa like or as. So, example, father like son. Yung anak is kinukumpara o hinalin tulad sa tatay. Kasi nga, kumbaga yung anak is, yung katangian ng tatay is nagagawa niya. Magkaparehas silang dalawa. So, isa pang example, our soldiers are as lions. So, yung soldiers is kinukumpare sa lions. Kasi nga yung lions is matapang. Then yung soldiers is ganun din. Kumbaga, yung katangian ng soldiers is meron din sa may lion. Then, ang keyword natin dito is comparison to of one thing with another thing. Kaya yun yung comparison kasi yung isang bagay is kino-compare mo sa isang mong bagay. And that's all. Good afternoon everyone. My topic for today is synecdoche. Ang synecdoche is it is used when a part or portion of something is used to represent the whole or vice versa. Example is I brought my wheels. How heads are coming to the party? Ang synecdoche is nagtutukoy siya sa maraming bagay. Kaya nito, heads. Ilan yung pupuntang tao sa party na yun? Tsaka yung wheels. Di ba ang gulong ng kotse is 4. So, bali tumutukoy siya sa dami o hindi lang isa, hindi maraming bagay yung tinutukoy. Hindi yung word. Word na natukoy hindi lamang sa isa, kundi sa marami. Yun na. Good afternoon everyone, good afternoon Terpia. Ito po yung topic that can have different meanings depending on the context. Ano po siya, ang baga yung different niya po, kunyari po sa isang lalaki ay kunyari po isang bakla. Ganun po. Example po, the Godfather Michael Cornelis transformation from outsider to crime boss. Ano naman daw po, the Michael Cornelis from outsider to crime boss. Tas si Michael daw po ay isang pulubi
nag ano po, na naging crime boss.